Natanggap na ng opisina ni Vice President Sara Duterte ang summons o yung utos sa kanyang humarap sa impeachment court. Gayun din ang articles of impeachment laban sa kanya. Hiniling naman ng ilang kaalyado ng bise sa Korte Suprema na pigilan ang impeachment trial. Nakatutok si Salima Refran. Inihain ni Senate Sergeant-at-Arms Roberto Angca ng summons para kay Vice President Sara Duterte sa kanyang opisina sa Mandaluyong. Kalakip ng summons ang kopya ng Articles of Impeachment laban sa bise. Tatlong dokumento ang pinirmahan ko. Una ay yung liham sa Kamara na pinagbibigay alam sa kanila ayon sa napagkasunduan sa impeachment court na hindi na matutuloy ang kanilang presentasyon ng articles dahil nagawa na yon kahapon. Na-convene na rin ang court. Sa katunayan, nag-issue na nga ng summons kay Vice President Sara Duterte ang impeachment court. Nasa Kuala Lumpur, Malaysia si VP Sara para sa isang personal trip kasama ang kanyang pamilya. Kinumpirma naman ng kanyang opisina na natanggap na nila ang summons mula sa impeachment court. Samantala, ilang abogado, kabilang ang ilang kilalang kaalyado ng mga Duterte ang naghain ng supplemental petition sa Korte Suprema. Hiling nila maglabas ng TRO o Temporary Restraining Order ang Korte Suprema at pigilan ang impeachment trial ng Senado laban kay VP Sara. Git ng petitioners, imposible raw na magkaroon ng buo at patas na pagdinig sa nalalabing mga araw ng Senado. Hindi rin daw pwedeng mag-crossover ang trial sa susunod na Kongreso sa Hulyo. The same states even that all pending matters and proceedings shall terminate upon the expiration of one Congress, but may be taken by the succeeding Congress as if presented for the first time. The words used, all pending matters and proceedings, we humbly believe, include the petition for impeachment filed against Vice President Sara Duterte. So we feel that the same should be dismissed. Bukod pa ito sa nauna nilang petisyon na ginigiit na ika-4 na impeachment complaint sa Kamara na pinag-ugatan ng impeachment trial ay hindi raw pasok sa constitutional at procedural requirements at wala umanong valid verification na mahigit 200 kongresistang pumirma. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Pinrotesta ng ilang grupo ang pagbalik ng Senado sa Kamara ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang git nila, labag ito sa saligang batas. Nakatutok si JP Soriano. Mel, maghapon makulimlimang panahon at umaambon ay kinalampag pa rin ng iba't ibang grupo ang Senate building dito sa Pasay City upang kondenahin ang aksyon ng Senado na ibalik ang Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte sa Kamara. Nagmarcha pa Senado ang mga grupong Tindig Pilipinas, Akbayan at iba pa para almahan ang ginawa ng mga senator judges sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Bit-bit ang mga tarpaulin at placard, derechahan ang mga paratang nila sa mga senador na bumoto para ibalik sa Kamara ang impeachment case. Kasama rin nagmarcha ang ilang estudyante at religious groups. Yung iba nga lang, wala nga dito sa Manila, nag-conduct na lang ng mga activities nila sa kanilang mga probinsya. Kaya talagang nakikita natin yung kagustuhan ng mga Pilipino na ituloy na yung impeachment trial. Bago pa nakarating sa tapat ng Senado, nagdaos ng programa ang Tindig Pilipinas. Kabilang diyan ang apo ni dating Pangulong Cory Aquino na si Kiko Aquino D. Mensahe niya sa mga senador na bumoto para ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng mga kabataan na siyang boboto sa susunod na eleksyon. At sa 2028, gagantihan natin ang lahat ng mga politikong taksil sa taong bayan. Ipanalo natin ang konstitusyon, ipanalo natin ang taong bayan, ipanalo natin to!
Naniniwala ang mga nagprotesta na labag sa saligang batas ang ginawa ng Senate Impeachment Court. Ang nangyari po kahapon ay isang pag-aabandona sa ating saligang batas. Yung ginagawa nilang pag-remand, pag-dismiss, wala po sa konstitusyon yun at wala rin yun sa rules na inaprubahan ng Senate sa impeachment kahapon. Dahil ho sa ginawa nilang yon, pwede pa rin ho tayo, meron pa ho tayo pwedeng itawag sa kanila. Mga sobrang kapal ng mukha. Nang matapos ang programa, karamihan sa mga kasama sa protesta ay lumipat lang sa tapat mismo ng gate ng Senado. Ang mga tanggol karapatan, ang mga katutubo, pamumuno. At Mel, pasado alas 6 ng gabi natapos ang kilos protesta sa tapat ng Senate Building at ayon sa Pasay Police, abot sa mahigit 3,000 kataong dumalo sa kilos protesta at ayon sa mga nakilos protesta, bukas araw ng kalayaan itutuloy nila ang kanilang pagmarcha sa isang bahagi ng EDSA alas 2 ng hapon. At yan muna ang latest, balik mo na sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Hati ang ilang legal experts maging ang mga bumalangkas ng 1987 Constitution kung legal ba ang pagbalik ng Senado sa Kamara ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Joseph Morong. Ayon yan kay Attorney Christian Monsod, isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution. Tila dinidiskaril daw ng ilang senator judge ang impeachment proceeding nang i-remand o ibalik nito ang Articles of Impeachment sa Kamara para humingi ng sertipikasyon na hindi labag ang impeachment complaint sa saligang batas. May mga nagsasabi kasing dahil ang pang-apat na reklamo ang nirefer ng Kamara sa Senado, labag umano ito sa constitutional provision na isang impeachment complaint lamang ang maaaring ihain sa loob ng isang taon. Yes, kasi that's not part of their powers. Kasi if there is a constitutionality issue, that's the Supreme Court. These people have another agenda. Other than obeying the mandate of the Constitution. Kasi self-executory yung Constitution eh. Nakakalimutan yata nila that they're senators because the people voted them as senators. So they are senators of the people. They are not senators of Vice President Duterte. Dapat mag-inhibit themselves if they have any integrity. Para kay UP College of Law Assistant Professor Paulo Tamase, unconstitutional ang ginawa ng Senado. Bukod sa wala ito sa konstitusyon, wala rin daw ito sa rules of procedure ng Senado. Insulto rin daw ito sa Kamara dahil hindi naman katulad ng Korte ang Kongreso na may higher at lower court. Dapat ma-offend yung House. Yung remand, essentially, second guesses yung House kung ano yung ginawa niya. No? And puts them higher. The Senate, higher. Co-equal sila, nire-respeto na lang yung isa't isa. Hindi naman kine-question ng Senado pag ang House nagpapasa ng bill sa kanila kung sinunod ba ng House yung proseso nila. So bakit kine-question ng Senado ngayon kung sinunod ng House yung proseso nila sa pagpapasa ng impeachment complaint? Ayon kay Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero, hindi kami magkapantay pagdating sa bagay na ito. Sa parte ng impeachment, Korte ang Senado, prosecutor ang Kamara. Hindi ito parang BICAM na kailangan naming mag-agree. Ito'y kautusan galing sa impeachment court na nakatuon sa prosecutor na isa lamang partido sa kaso. Ayon naman kay retired Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna na isa rin sa nagbalangkas ng saligang batas, unprecedented o hindi pa nangyayari ang ginawang pagbalik ng impeachment complaint. Pero pinapayagan ito para masiguro ang malinis na pagtawid ng Articles of Impeachment mula 19th Congress patungong 20th Congress. Ito rin ang pananaw ni Escudero ng questioning ni Senador Risa Ontiveros ang pagbabalik ng impeachment complaint sa Kamara. Ika nga din ni Justice Ascuna, makabago man, kakaiba man, hindi bawal o illegal dahil sa kapangyarihan ng Senado to try and decide all impeachment cases. Ngayon kung sa pananaw at palagay niya ay illegal yan, ginagalang ko ang kanyang karapatan na questionin ito sa Korte Suprema. At anumang kautusan ng Korte Suprema bilang abogado, ako'y tatalima doon. Ang mahalaga raw ayon kay Justice Ascuna ay hindi naman napipigilan yung impeachment process kahit pa ni-remand o ibinalik ng Senado ang Articles of Impeachment sa Kamara.
Ang pinakaimportanteng elemento raw ay hawak na ng impeachment court ang kaso at maaari nang maisunod ang paglilitis at pagdedesisyon ng wala ng delay matapos nitong tumawid sa susunod na Kongreso. Si dating Integrated Bar of the Philippines President Attorney Domingo Cayosa wala ring nakikitang paglabag sa konstitusyon sa ginawa ng Senado. May panahon pa raw ang Kamara na sagutin ang tila utos ng Senado. There's no direct or clear violation naman kasi internal proseso na nila yan. What is important is that they don't delay the trial, which has happened. Sa isyu kung may kapangyarihan pa ang 20th Congress na ipagpatuloy ang impeachment na nasimulan sa 19th Congress, sabi ni Monsod, Should continue. It should continue. Because ang argument yan ni Tolentino is that there is no quorum because unlike in the United States, there's always a quorum. Pag 12 lang, hindi quorum. Mali siya. Right? Di ba? Yes. Sabi ko, the term of office niya at saka those who are leaving expires at noon of June 30. And at noon of June 30 starts the term of the newly elected. So there's never only 12. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. From serving the military to saluting their own army, OT7 reunion is really near dahil 6 out of 7 members na ang nakatapos ng kanilang mandatory military enlistment. What's next for the K-pop superstars? Makichika kay Aubrey Carampel. Malakas na hiyawan ang isinalubong ng armies from different parts of the world kina BTS members Jimin at Jungkook pagkalabas nila sa sporting facility sa Yeoncheon, South Korea. Ngayong tapos na nila ang mandatory military service, mga fans naman ang kanilang sinaluduhan habang naka-military uniform. Nagpasalamat si Jimin sa lahat ng BTS fans o tinawag na army. 코로나부터 해가지고 저희 군대까지 꽤 긴 시간이었는데 계속 기다려주시고 해서 너무 감사합니다. 오늘 전역을 했기 때문에 앞으로 저희가 계속 그려나가던 그림을 앞으로 그려나가면 되지 않을까 싶고 더 좋은 모습 준비해서 보여드리도록 하겠습니다. Ang Golden Magnet, thankful din sa mga nakasama sa military. 선임들 그리고 지금 군대 남아있는 우리 후임들 같이 우리보다 좀 더 일찍 전역한 동기 맞지? 그리고 그 누구보다 또 고생 많이 하고 계시는 고생 많이 하고 계시는 우리 간부님들 정말 저희랑 같이 이제 생활하신다고 너무 고생 많으셨고 또 잘 챙겨주셔서 너무 감사했다고 말씀드리고 싶습니다. Agad na nag-live sa Weverse ang dalawa to update their fans. Kahapon lang na-discharge na rin from the military sina BTS members RM at V. All smiles din ang dalawa sa isang simpleng discharge ceremony sa Cheoncheon na dinaluhan din ng kanilang army. Si RM nagpatugtog ng saxophone. Grateful din sila ni Visa fans na matagang naghintay na matapos ang enlistment. 이렇게 군대를 기다려주신 아미 여러분들한테 정말 감사하다고, 정말 진심으로 정말 감사하다고 얘기를 드리고 싶고, 일단은 조금만 더 기다려주시면은 저희가 정말 멋있는 무대로 다시 돌아오겠습니다. 공연이 제가 하고 싶습니다. 빨리 앨범 열심히 만들어서 또 다시 무대로 복귀하도록 하겠습니다. 7人メンバー揃ってアルバム「カムバ」新曲もあと賞を取ってほしい。グラミー賞。 BTS cambió mi vida, o sea, BTS cambió nuestra vida de varias chicas, de todos. ARMY ama BTS, por todo aman.
We're very enthusiastic, we're very excited and looking forward to all the events, to J-Hope's concerts and to Jimin Suga's next discharge on 21st. And then we're also excited to the concert and to other events that's happening. Sa live nila sa Weavers ay sumali si BTS member Jin na pinakaunang nakakumpleto ng military service last year. Si J-Hope na na-discharge rin noong 2024, may pa-welcome back party naman para kina RM at V, pati na kina Jimin at Jungkook. Ngayong buwan din ay nakatakdang matapos ang military service ni Suga, kaya makukumpleto na ang grupo. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Disgrasya ang inabot ng isang trailer truck na nawalan umano ng preno. Sumalpok ito sa kasalubong na closed van at nagpatumba pa ng ilang poste. Ang nahulikam na aksidente sa pagtutok ni Nico Wahe. Pagkadaan ng green na closed van sa isang bakery sa Barangay Potrero, Malabon, pasado alas 8 ng umaga kanina, bigla na lang may narinig ng malakas na salpukan. Makikita rin ang pag-atras at pag-angat ng closed van. Sinalpok na pala ito ng isang trailer truck. Kwento ng driver ng van, nagulat na lang sila sa lumilikong truck. Nagulat na lang kami, may bumubulusok na truck na sa gilid ko. Yun na nga, nabangga na kami. Wasak ang unahang bahagi ng van. Humambalang naman sa kanto ang truck na tumagilid din. Natumba rin ang ilang poste na nasalpok din ng truck. Tumanggi magbigay ng pahayag ang driver ng truck na hawak ngayon ng Malabon Police. Itong trailer truck natin ay kakaliwa sa kanyang sa kanto ng sa kanto na yun nang biglang nawalan ito ng preno at nawalan siya ng control. Hindi na niya na-control kaya kasi sa bigat ng kargada nitong ating trailer truck. Minor injuries lang daw ang tinamo ng driver ng van at pahinante nito. Alas 3:30 na ng hapon o mahigit 7 oras nang nakalilipas pero nakahambalang pa rin dito sa may Governor Pascual Avenue, corner University Avenue, itong na-aksidenteng truck. Kadarating lang din kasi noong wrecker crane ng MMDA na susuporta doon sa isa pa nilang crane na maghahatak dito sa truck na ito na napakabigat daw at naglalaman ng mga damit at tela. Nagdulot ng mabigat na dali ng trapiko ang nakahambalang na truck. Posibleng maharap ang driver ng truck sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple damage to property. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Patapos na ang sesyon ng Kongreso nang ihabol ng Kamara ang bersyon ito ng panukalang umento sa sahod. Ikinadismaya yan ng Senado dahil kailangang maghain ng mga bagong panukala sa susunod na Kongreso at magsisimula ulit yan sa komite. Nakatutok si Maki Pulido. Sa pagtatapos ng 19th Congress, mukhang natuldukan din ang mga panukalang legislated wage hike para sa mga manggagawa. Pikon din ang Senado sa Kamara dahil kung kailan patapos na ang 19th Congress, saka nito ipadadala ang bersyon nila ng panukalang batas. Noong February 2024 pa lumusot sa Senado ang panukalang 100 peso legislated wage hike. Kailangan pa itong pag-isahin sa bersyon ng Kamara na 200 pesos ang panukalang umento. Yung impeachment pinadala nyo, huling araw na lang ng sesyon namin. Ito, ganun din, huling mga araw ng sesyon namin. Tapos, ayan na naman kayo, mamadaliin nyo na naman kami, na parang kami ang may kasalanan. Ayon sa Senado, wala na silang oras para sa bicameral conference nila at ng Kamara kung saan pinag-iisa ang mga panukala. Kaya noon pa nila inapila at ng National Wage Coalition sa House Committee on Labor and Employment, i-adopt na lang ng Kamara ang 100 peso legislated wage hike bill ng Senado. Simpleng motion yan sa plenaryo ng Kamara. At hindi na kailangan ng BICAM. Ang problema ng mga miyembro ng BICAM, pati ako personally, hindi ko alam kung saan nila hinugot ito. Parang pinupush tayo to the brink na naghahanap ng scapegoat. Nakakalungkot because at the end of the day, this will be at the expense of our workers. Ayon sa mga economic managers ng gobyerno, 200 pesos o 100 pesos man na wage increase ay magdudulot ng pagmahal ng mga bilihin. Anila, patataasin kasi ng dagdag sahod ang gastos sa produksyon. Mahihirapan lalo ang mga maliliit na negosyo na maaring mauwi sa pagbabawas ng trabaho. Kaya ayon sa isang senador, mabibito ni Presidente yan.
definitely that will be vetoed. It looks bad on everyone. Senate has stood up and fought for these sectors. Unfortunately, our friends in the House have not been very accommodating. Pero posibleng di na umabot sa mesa ng Pangulo ang panukala kung hindi mahabol ang pagpasa sa panukalang batas hanggang magsara ang 19th Congress ngayong gabi. Pag nangyari yan, start from scratch ang panukalang batas sa 20th Congress. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, dalawang sama ng panahon ang binabantayan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang epekto niyan sa lagay ng panahon sa bansa, ihahatid ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor! Salamat, Emil. Mga kapuso, lalo lumakas ang bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility habang patuloy na pinalalakas ang habagat. At bukod dyan, may bagong low pressure area rin na nabuo malapit sa bansa. Isa na po ngayon tropical storm na may international name na Wutip yung bagyo na ating minomonitor. Huli po itong namataan ng Pag-asa sa layong 875 kilometers, kanluran po yan ng Northern Luzon. Sa ngayon, pa-west-northwest po ang pagkilos nito sa bilis na 30 kilometers per hour at malabo na po yung bumalik pa dito sa ating area of responsibility. Sa loob naman ng PAR, may nabuong bagong low pressure area na huli pong nakita, 600 kilometers silangan naman ng Baler Aurora. Ayon po sa Pag-asa, nasa medium o katamtaman po yung tsansa nito na maging bagyo. Patuloy nating tututukan kung magtutuloy-tuloy ang paglakas niyan sa mga susunod na araw. So mga kapuso, dalawang weather disturbances po yan na tila pinagitnaan itong Pilipinas. Bagyo dito sa kanluran at dito naman sa silangan merong isang low pressure area. Ayon po sa Pag-asa, parehong pinalalakas nitong bagyong Wutip sa labas po ng PAR at ganun din itong LPA na nasa loob naman po ng PAR, itong hanging habagat o yung southwest monsoon na magdadala pa rin ng mga pag-ulan bukas, Independence Day. Base po sa rainfall forecast ng Metro Weather, umaga pa lang bukas, may chance na pong ulanin ang ilang bahagi ng Central Luzon, ganun din ang Mimaropa at ilang lugar po dito sa may Bicol region, ganun din ilang bahagi po ng Northern Luzon. May mga kalat-kalat na pag-ulan na. Magtutuloy-tuloy po yan sa hapon at halos buong Luzon na po ang makakaranas sa mga pag-ulan. May mga matitinding pag-ulan po na posible pa rin magdulot ng mga pagbaha o kaya naman ay landslide dahil ito po nakikita niyo sa mapa, kulay orange at kulay pula, ibig sabihin heavy to intense. Sa heavy rainfall outlook naman po ng Pag-asa, kasama pa rin sa mga uulanin ang western sections po ng ating bansa. So ito po heavy to intense sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Habang dito naman sa Metro Manila, Pangasinan, Cavite, Batangas, Romblon, Palawan, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Antique, Negros Occidental, Guimaras at Northern Samar, mararanasan po yung moderate o katamtaman hanggang sa mga malalakas sa pag-ulan. Ang mga pag-ulan po pwedeng patigil-tigil pero pwede rin naman na halos tuloy-tuloy. Balik po tayo sa Metro Weather. Sa Metro Manila, may tsansa po ng ulan bukas ng umaga at posibleng maulit po yan sa hapon at ganun din pagsapit po ng gabi. Sa Visayas, umaga po bukas maaaring ulanin ilang bahagi po ng western portions at sa hapon naman may mga pag-ulan na rin. Dito po yan sa may eastern at pati na rin sa may Central Visayas. May mga malalakas sa ulan kaya maging alerto pa rin. Kung taga Mindanao naman po, umaga pa lang may mga kalat-kalat lang naman ng mga pag-ulan lalo na po dito sa may Sulu Archipelago. Pero mas malawakan na po yung mga pag-ulan sa hapon at meron din mga malalakas na buhos gaya po dito sa Caraga, Davao Region at ilang bahagi po ng Soc-Sargen. Pero pwede pong unti-unti itong mabawasan paglalim po ng gabi. Yan muna ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.